Iaapela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na nagkukumpirma sa lahat ng charges laban sa dating Pangulo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos kumpirmahin ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, binisita siya ng kanyang anak na si Kitty sa detention center sa The Hague. Tumanggi siyang pag-usapan ng kaso ng ama dahil ayaw niyang makaapekto dito. Ayon sa kanya, bagaman apektado na ang memorya ng ama, nananatili raw itong alisto at ang pinagkakaabalahan daw ay ang pagbabasa ng libro. Who's the same at 81, so his memory and his health, his balance, he walks slowly with a cane. He tries to be careful, but it's different amidst old age. Ngayong naghahanda na para sa paglilitis ng kasong murder at attempted murder as a crime against humanity, iaapela raw ng kanyang kampo ang desisyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman na hihingi nila sa Pre-Trial Chamber 1 na payagan silang iapela ang desisyon. Tinawag niyang most bizarre o lubhang kakaiba at kafras o mahirap intindihin dahil hindi lohikal ang iginiit ng Pre-Trial Chamber. Na hindi kailangan magkaroon ng unnecessary details ang charges na masyadong specific at maaaring makalimita sa paglilitis. Ito anya marahil ang paliwanag kung bakit wala ni isang piraso umanong ebidensyang binanggit sa footnote ng desisyon. Sa tingin ni Kaufman, ipinakita raw nito kung gaano kahanda ang pre-trial chamber na paboran ang prosekusyon kahit na maapektuhan ang karapatan ng dating Pangulo para sa patas na paglilitis. Ang dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo naniniwalang prejudge na ang kaso, lalo't isinagawa ang confirmation of charges hearing kahit inapila ng kampo ng dating Pangulo ang issue ng jurisdiction. Instead of resolving it with finality, it proceeded with the hearing, which means it has already prejudged the case. Kaya sabi ko sa inyo noon, malabo. Iko-convict nila yan kasi nga meron ng sabwatan yung ICC at saka yung administrasyon natin ngayon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay sa mga pahayag ni Panelo. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. At kaugnay ng pahayag ni Attorney Salvador Panelo na may sabwatan anya ang gobyerno at ang ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, huwag isisi kay Pangulong Bongbong Marcos ang anumang ginawa ni Duterte at mga tinukoy na co-perpetrator. Kung wala anyang pinatay noon, wala raw anyang kaso at anumang pagdinig sa ICC. Dagdag pa niya, Pangulo pa si Duterte nang isampa ang mga reklamong crimes against humanity noong 2017. Sina Duterte anya ang nagpatupad ng giyera kontra droga at hindi kasama si Pangulong Marcos sa pagplano anya ng mga patayan.